Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 11, talata 27 hanggang 28. Ang sabi po dito, ang tunay na mapalad. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito may kita po natin nang si Jesus ay nagpapagaling at nangangaral ng salita ng Diyos, may isang babae na kung saan ay sumigaw at sinabi na mapalad ang babaeng nagpalaki, napasuso sa ating Panginoong Hesus. Alam naman natin dito sa mundo, kapag ang mga anak mo ay nag-e-excel, no, kaya mahuhusay, magagaling, matatalino, kung sa mga sport ay talaga namang magagaling, ang sinasabi kadalasan ng tao ay mapalad ang magulang nito. Di ba? Kung madiskarte, sabihin na ito na yung mga mag-aahon sa inyo sa kahirapan. Di ba? Sa terminology ng mundo, swerte. Di ba? Ganun ang iniisip ng tao kapag may mga taong nagiging iba sa iba. Which is, kung titingnan na natin, talagang biyaya yun. Diba? Yung magkaroon ka ng anak na matalino, masipag, magalang, mga talented, maraming alam sa buhay, yung mga taong maaasahan mo, di ba? Kapag yan yung may anak kang ganyan, talagang ano yan, kayamanan ng mga magulang, yung kanilang mga anak, lalo kapag katulad ng ating Panginoong Hesus ay lumaki na may takot sa Diyos at yung husay at galing sa pangangaral at sinasamahan ng Diyos na marami yung gumagaling. Ay talaga namang masabi nating karangalan at sabi mo yung iba kaiingitan ka pa nga sa mundong ito eh. 'Di ba? Maiinggit sila pag yung anak mo ay yun nga, matalino, gwapo, mga magaganda, o talented, na marami yung maiinggit eh. Siyempre, hindi lang talento, no? Mahusay din yung pag-uugali, di ba? Mabuting tao. Ay talagang marami yung maiinggit. Kaya masasabi talaga nila na mapalad ang mga magulang na ito. Sa kabilang pag may mga anak mo ay masisipag ay sa murang edad nila ay nakakatulong na sa kanilang pamilya, sa kanilang mga magulang, yung mauutusan mo na, responsable na, di ba? Talagang masabi mo na malaking tulong sa kanilang mga magulang at talagang wala namang masama doon, di ba? Pero siyempre when it comes sa paglilingkod sa Panginoon, sa harapan ng Lord, ay ang pinakamahalaga at mapalad sa harapan ng Diyos ay yung mga taong nakikinig sa salita ng Diyos and at the same time, hindi lang nakikinig kundi ito ay kanilang isinasabuhay. Kasi kung maraming tao, masipag naman, diba? Yung oras nila, panahon, ginugugol nila lang sa pagtatrabaho, sa kanilang kasipagan, at nakakalimot naman sa Panginoon, yung oras nila, panahon, yung araw nila, ay wala naman silang inilalaan para sa Panginoon, hindi rin masasabi nating mapalad yun sa harapan ng Diyos. Kahit matatalino pa yan, o mahuhusay pa yan sa anuman larangan ng kanilang sinasalihan, no? Sportsman, o kaya sa karunungan, ay talagang nangingibabaw. Pero kung masama naman yung ugali, di ba? Puno naman ng yabang, mataas yung tingin sa sarili, hindi rin magiging kalugod-lugod yun sa harapan ng Panginoon.
Tapos, siyempre, hindi na marunong makinig kasi nga, siyempre, mahusay, magaling, matalino eh. Siyempre, bilib na yan sa sarili nila, sa kakayanan nila. Kaya hindi mo na rin matuturuan. Di ba? Ang mangyayari yan, imbis na yung magulang ang magturo sa mga anak, baka yung mga anak pa magturo sa magulang. Diba? So, ano yun eh, mahirap din. Lalo kapag ang isang tao, walang salita ng Panginoon. Kasi kung ang kalagan yung bakit mapalad yung tao, nakikinig ng salita ng Diyos, na kasi yung taong yun, kahit mahusay pa, magaling, talagang magaling sa anumang bagay, sa negosyo, sa sports, o ano pa man, talaga nag-excel. Pag may salita kasi ng Diyos yan nade-develop din yung character, yung attitude ng taong yan. At dahil marunong siya makinig sa Diyos, mas lalong uunlad yung buhay niya. Kasi mas lalong lalago, matututo tayo kapag ang tayo ay marunong makinig. Diba? Yung kasi yung nagiging problema sa mga tao, bakit hindi umuunlad sa buhay, hindi natututo. Kasi pag sinabi mo natututo, hindi naman yung palagi kang tagumpay eh. Much more pa nga, mas marami tayong natututunan kapag tayo ay mga nabibigo, di ba? Pag nandun ka sa kahirapan, o kaya walang tumatanggap sa'yo, kasi parang sa tingin nila wala kang talento, much more talagang diyan tayo mas maraming natututunan, mas diyan tayo nga tumatatag kaysa yung palagi kang panalo. Kunti lang yung natututunan mo doon. Natututo ka, nadadagdagan yung estratehiya mo. Diba? Pero minsan, kapag hindi mo ma-handle din sarili mo, dahil sa katanyagan, dahil sa magagandang sinasabi ng tao, yun ang nagiging problema eh. Hindi mo na makokontrol sarili mo hanggang bandang uli, nandun na yung pagmamataas. Pero kapag nandun kasi yung salita ng Lord, alam mo na the more kang umuunlad, humuhusay, gumagaling, ay the more kang nagpapakumbaba. Kasi alam mo na ang mga talentong ito, mga bagay na meron ka, ito'y galing sa Diyos. At binabalik mo palagi yung glory sa Panginoon. Ganun naman talaga mga kapatid. Kapag ang isang tao ay nakikinig sa salita ng Panginoon, kasi meron tayong, ito yung nagiging patnubay natin. Ito yung nagiging pamantayan natin sa buhay. Yung tinuturo ng ating Panginoon. At siyempre, hindi lamang tayo dapat na pinakikinggan itong mga salita ng Diyos, kundi dapat ito'y ating isinasabuhay. Hindi ito yung yung paramihan ng alam eh. Kasi kahit anong dami ng nalalaman mo, ang tanong naman dyan, ilan dyan yung talagang nauunawaan mo. Kasi ang taong talagang nakakaunawa, dapat nakikita ito sa kanilang gawa. Kasi kahit sabihin mo napakahusay mag-explain, talagang maganda. No, parang yung lahat ng question mo nasasagot. Pero kung hindi niya isinasabuhay yung 100% na maliwanag na explanation niya, kung hindi niya ito kayang isabuhay, nagpapakita lang ito na hindi niya talaga nauunawaan. Di ba? Kasi kung nauunawaan mo yun, nakikita mo yung kahalagahan ng sinasabi mo. Dahil nakikita mo yung kahalagahan ng sinasabi mo at dahil nauunawaan mo, alam mo sa sarili mo, kailangan mo itong isabuhay. Kaya kapag kahit anong husay ng isang tao, mag-explain ng salita ng Diyos, kahit anong husay pa ng isang tao na ipahayag, ipaliwanag yung kanyang mga kaalaman, pero kung hindi niya ito may kita sa buhay niya, nagre-reflect ito na mahusay lang to sa salita, pero wala ito sa gawa. Kasi ang totoong taong mahusay, magaling, at talagang nakakaunawa, makikita mo sa buhay niya. Kasi kung naunawaan mo mahalaga yan, dapat isinasabuhay mo. Di ba? Kasi naunawaan mo maganda di ba? Makakabuti. At dahil alam mo nakakabuti, kung talaga naunawaan mo, bakit hindi natin i-apply sa buhay natin? Di ba? Hindi lang tayo dapat mahusay sa pagsasalita, kundi sa pagsasagawa. Kaya napakaganda yung nakikinig tayo. Pero hindi lahat ng tao na nakikinig
ay nakikinig para ganapin, unawain yung salita ng Diyos. Yung iba lang ay gusto lang nilang matuto, gusto nilang makaroon ng knowledge about sa salita ng Diyos. Para sa kanila, parang enough na yun eh. Okay na ako dyan, basta marunong ako mag-explain. No? Kahit sino makaharap ko, kaya kong debatihin, kaya kong explain yung salita ng Diyos. Pero hindi ganun eh. Hindi ganun yung sukatan eh, ng Panginoon eh. Alam mo, kahit konti nga lang yung alam mong verses sa Bible eh. Kung sinasabuhay mo salita ng Diyos, mas, ano pa yan eh, mas malaki pa yung porsyento mo eh. Di ba? Hindi ka katulad sa libro, kahit naka 100 libro ang nabasa mo. Pero hindi mo naman nauunawaan lahat. Eh ikaw, 1 libro lang yung nabasa mo, pero kung naunawaan mo naman, diba, dadaigin mo pa yung nakabasa ng 100 libro na hindi naman nauunawaan. Diba? Ito, kahit 1 lang libro nabasa mo, pero kung naunawaan mo at kaya mong i-apply sa sarili mo, the best yan. Diba? Ano yan? Parang pag-aaral yan eh. Nag-aral ka, pumasok ka sa kolehiyo, nag-college ka. After mo mag-kolehiyo, kung hindi mo naman i-apply yung pinag-aralan mo, di ba, useless, di ba? Walang kwenta yung pinag-aralan mo kung hindi mo naman din may i-apply eh. So, ganun din yung salita ng Panginoon. Kung hindi natin ito i-apply, pakikinggan lang natin, magiging walang saysay. Magiging walang kabuluhan. Kasi yung pag-ahari ng Diyos, hindi yan sa salita lang, kundi sa gawa. Kasi sa pamamagitan ng gawa, doon nakikita yung kadakilaan ng Diyos. Doon nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Siyempre, hindi naman ganun kadali eh. Yung pakikinig pa lang, ano na yan eh. May mga tao kasi na pinipili lang nila yung pinakikinggan nila eh. Diba? Pero kung gusto mo talagang matuto, kasi minsan, di ba, kung sa eskwelahan, pinipili mo yung mga teacher mo, lalo sa college, di ba? Yung mga subject mo, titingnan mo, sino ba, yung hindi masyadong stricto, di ba, ganun, pinipili, di ba? O kunyari, itong course mo na ito, itong subject mo, hinahanap mo yung teacher mo ng mga bababait, kaya yun ang nilalagay mo dun sa mga na gusto mong pasukan, ng mga klase, ayaw mo dun sa mga stricto. Pero minsan yung inaayawan mo, minsan doon ka talaga natututo eh, di ba? Ang tandaan natin kasi sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lang dapat pinupuno natin ng karunungan, kaalaman, yung sarili natin sa salita ng Diyos. Kundi dapat mga kapatid, isinasabuhay din natin. Di ba? Kasi walang halaga ang lahat ng mga natutunan natin, nalalaman natin, kung hindi talaga natin ito isasabuhay. At yun ang mga taong nagiging mapalad sa harapan ng Diyos. Kasi kaya nilang tayuan, kaya nilang ipagtanggol, kaya nilang isabuhay yung kanilang mga natututunan. At kapag isinasabuhay kasi natin, doon tayo nakakaroon ng nakaka-impart, di ba? May epekto. Doon tayo nakakaabot ng buhay ng ibang tao. Kasi siyempre, kung tayo namumuhay sa salita ng Diyos, mas mas powerful pa nga yun eh, sa sinasabi natin eh. Kasi sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin ng salita ng Diyos, one way na yun eh, ng pagpapayag ng salita ng Diyos at mas powerful yun. Mas madaling maunawaan ng tao yun eh. Na, ito pala yung kahulugan ng pagsunod sa Diyos. Ba? Nakikita nila sa pamumuhay natin. Yung masama nating ugali, nagbabago. Yung sira nating relasyon sa pamilya natin, sa mga anak natin, sa asawa mo, sa magulang mo, dahil sa pagsunod natin sa salita ng Diyos, naayos. Di ba? Kaya nakikita ng tao, ito pala yung kabutihang dulot kapag ang tao ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. At siyempre, sabi ko nga, hindi ganun kadali eh. Yung makinig ka lang talaga, tinuturuan mo yung sarili mo eh. Na kahit ayaw mo, pero kailangan mong
turuan sarili mo na kailangan kong makinig. Di ba? Kailangan kong matuto. Marami ka talagang susupilin mo yung sarili mo. Diba? Kasi siyempre sa salita ng Diyos, hindi lahat naman na maganda lang yung maririnig mo. Di ba? Meron ding mga bagay na hindi maganda sa pandinig mo. Pero doon tayo tinutuwid Doon tayo dinidisiplina. Doon tayo tinuturuan ng Diyos. Huwag tayo masyadong selective sa pinapakinggan natin. Kailangan unawain din natin yung mga napapakinggan natin. Ano naman yan katulad sa akin, siyempre yung aking pananampalataya, siyempre nakadepende dun sa nabasa ko, and the same time sa mga na-experience ko. Diba? Yung paniniwala ko, siyempre nakabase dun sa mismo sa nararanasan ko na ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Diba? Yung pananampalataya ko hindi nakabase sa sinasabi ng ibang tao. Ako mismo dinidiscover ko. Ako mismo sa sarili ko nararanasan ko. Diba? Kaya kahit sino may makaharap ko, kaya kong tayuan yung pananampalataya ko. Diba? Kasi personal mo na yun na experience mo with the Lord Diba? Personal mong relasyon yun sa Diyos. Sabi nga, malalaman mo isang tao kapag talagang matatag na sa pananampalataya, pag dumarating na yan sa pagsubok Diba? Kasi maraming talaga marami ako nakita, narinig na talagang mga mahuhusay, magagaling mangaral. Pero nang dumating yung pagsubok sa buhay nila, hindi nila may apply yung husay at galing nila sa pangangaral. Diba? Doon mo malalaman kasi, hindi kasi yan sa lalim ng pag-unawa mo Mahalaga yun. Hindi naman masama yun. Talagang mahalaga yun. Pero kung yung nalalaman mo, kasi ano yan sabi ko nga sa paglilingkod sa Panginoon, lahat ng mga natututunan natin o naririnig natin, ipararanas kasi ng Diyos yan sa atin. Pararanas. Para mas lalo nating maunawaan. Hindi mo kasi maunawaan yung isang bagay totally kung hindi mo yan maranasan sa buhay mo. Diba? Minsan, pag hindi mo naranasan yung sinasabi ng ibang tao, parang kine-question mo pa madali lang yan. Kunting problema lang yan para kayong walang Diyos, do? Mga ganun, may mga mayayabang pa Pero makikita mo, pag naranasan mo na yung dinanas nila, doon mo masasabi sa sarili mo, totoo pala yung sinabi ng tao niya. Di ba? Minsan para tayo maniwala sa sinasabi ng Diyos, kailangan maranasan natin At kung nararanasan natin yon sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay. Kasi kung hindi natin sasabuhay, hindi mo talaga mararanasan yan. Parang ano yan parang tubig yan, na bumili ka ng tubig. Pag hindi mo siya ininom, hindi mo masasabi at hindi mo mararanasan yung epekto nito. Kung ano yung epekto nito sa katawan mo. Diba? Ganun din yung salita ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, at nawa ay patuloy tayong matutong makinig, mag-aral, magnilay ng salita ng Panginoon. At tingin natin yung biyaya at yung grasya ng Diyos na tulungan tayo na atin itong maisabuhay. At kung tayo may dumating sa mga pagsubok na kailangan nating maranasan yung mga salitang ating napapakinggan, ay patuloy tayong makakatayo, hingin natin yung lakas ng tuhod, lakas ng balikat upang ating makayanan ang lahat ng mga pagsubok o mga darating sa buhay natin. Pero sabi nga tapat naman ang Diyos, hindi tayo susubukin ng higit sa kakayanan natin. Pagdating ng pagsubok na yan, siya rin naman magbibigay sa atin ng wisdom. Siya rin naman magbibigay sa atin ng lakas, pamamaraan upang ating itong mapagtagumpayan. So yun lamang mga kapatid, at nawa ay patuloy tayong magpahubog sa Panginoon. Tanda natin hindi nasasayang yung oras, yung panahon na iginugugol natin sa pakikinig ng salita ng Diyos.
So yun lamang mga kapatid, at nawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.